Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoong Hesukristo. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at samahin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata sa bagong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos na kahit anuman ang dumating na unos, siya ay ating matatag na sandigan sa mundo na puno ng pagbabago, kaguluhan, at kawalang katiyakan. Napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion, ito ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon, at iyon ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Tulad ng sinabi sa Mateo 7, 24 hanggang 25, ang bawat nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumaha man at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo na sa katatagan, sa tiwala at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag ng mga problema, ng mga tukso o takot. Maaring manig ang ating paligid, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya sapagkat ang ating pundasyon ay si Hesukristo. Kaya sa ating morning devotion, mga kapatid, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating mga puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na Siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, lakas at pag-asa sa bawat araw ng ating buhay. Patuloy po tayong pag-aaralan ang pangalawang Korinto, Kabanata 5, talatang 20. No? Sabi dito, kaya naman tayo ay mga sugo ni Kristo na parang ang Diyos mismo ang nanawagan sa pamagitan natin. Kaya't hinihikayat namin kayo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Ang talatang ito ay isa sa pinakamahalagang pahayag tungkol sa ating tungkulin bilang mga mananampalataya. Hindi tayo tinawag upang mamuhay lamang para sa ating sarili, kundi upang maging mga sugo, no? Mga sugo ni Kristo, mga mensahero ng Kanyang awa, pagmamahal, at pagkakasundo. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli o Diyos, naririto ang iyong mga anak upang ikaw, Diyos, ay sambahin sa magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat, O Diyos, sa isang gabing nagdaan na kami po iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat, O Diyos, sa muli mong pagising sa amin sa umagang ito, upang kami, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod sa iyo, Panginoon, bilang aming Diyos at tagapagligtas. Panginoon Hesus, maraming salamat sa kalakasan na iyong ibinigay
At ikaw, Diyos, ang siyang magbibigay ng proteksyon nito. Lalong-lalo na, Panginoon, sa araw na ito, na ikaw ang aming Diyos na tagapagligtas. Patuloy na nagmahal sa kanyang mga anak. Panginoong Hesus, sa araw ding ito, dalangin ko na kami po'y ingatan mo. Ilayo mo kami sa mga pagsubok sa buhay, sa mga problema, sa mga tukso. Bagkus kami po'y ingatan, kami po'y proteksyonan sa lahat ng aming mga gagawin. Naway maging instrumento kami sa aming kapaligiran, Panginoon. Makita ka sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, sa mga ito, patuloy kong tinataas sa inyo ang mga kapatid naming nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo po silang abutin at pagalingin. Patuloy mong ibalik ang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman. Hipuin mo po ang kanilang mga katawan upang manumbalik ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Amin din inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Patuloy mo po silang ingatan, O Diyos, sa kanilang pagbabiyahe patungo sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Ilayo mo po sila sa mga pagsubok sa daan. Bagkus ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na maghari sa kanilang mga puso upang sila, O Diyos, ay ligtas sa anumang kapahamakan. Amin din inilalapit, Panginoon, ang aming mga kapatid na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang mga OFW, sila po ay patuloy mong ingatan. Ilayo mo sila sa mga problema, sa mga pagsubok sa buhay, upang sila, Panginoon, ay makapaglingkod o makapagtrabaho ng maayos. At naway magamit mo sila bilang instrumento ng iyong mga salita doon sa lugar kung saan sila nagtatrabaho, Panginoon. Lord, maraming salamat sa patuloy mong pag-iingat sa kanila doon sa ibang bansa. Gayon po, Panginoon, patuloy namin inilalapis sa inyo ang mga kapatid namin na nagmamigrate na, naninirahan na sa ibang bansa. Lord, ingatan mo sila doon. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan sa pangalawang bayan na kanilang tinitirhan. Puspusin mo po sila ng banal mong Espiritu doon upang maging instrumento sila ng iyong mga salita at makita kanila bilang kanilang Diyos at tagapagligtas, O Lord. Panginoong Hesus, patuloy ko rin itinalaas sa inyo ang mga kapatid namin naghahanap ng trabaho. Ito man ay sa lokal o abroad. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal mong Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng anak buhay. Gayon din po, Diyos, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na mga magsasaka. Patuloy mo po silang ingatan sa kanilang pagsaka, sa kanilang pagtatanim ng palay, ng gulay, prutas at iba pa upang may makain ang iyong mga anak, Panginoon. Ilayo mo sila sa mga kapahamakan, Panginoon, bagkus proteksyonan mo po sila. Kayo din po, Diyos, sa mga kapatid naming mga mangingisda. Ilayo mo po sila sa kapahamakan sa laot ng karagatan. Tulad ng pag-iingat mo, O Diyos, ng iyong mga apostol na naroon sa laot, nang ang malakas na hangin ay iyong pinahinto. Kaya, Lord, sa'yo namin ipinagkatiwala ang aming mga buhay dahil ikaw ang Diyos na nagpapahinto anumang bagyo sa buhay namin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Nariyan ka. Hindi mo kami iniwan ni pinabayaan. Gayon din po, Diyos, patuloy namin inilalapit sa inyo ang aming bansa, ang bansang Pilipinas. Naway patuloy mo pong pagpalain at pagkakaisahin ang aming mga lider upang hindi po pagkaroon ng isang hindi magandang ugnayan, lalong-lalo na sa ekonomiya ng aming bansa, Panginoon. Lord, wala kaming ibang masandalan kundi sa iyo namin ito'y pinagkatiwala ang aming bansa. Dahil ikaw, Diyos, ay ang naglikha nito. Panginoong Hesus,
patawarin mo po kami sa mga nagawa naming mga pagkakamali. Ikaw, Diyos, ang Diyos na mapagkalinga, mapagmahal. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aking nalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo ay mga sugo ni Kristo. Di ba? Mga sugo tayo eh. Tayong mga anak ng Diyos, tayong mga sugo ni Kristo. Bilang mga sugo, tinawag tayo na ipahayag ang mensahe ng kabutihan, pagkakasundo, at pag-ibig ng Diyos. Hindi ito limitado sa salita lamang, kundi sa ating pamumuhay, sa bawat kilos, sa bawat desisyon, at pakikitungo sa ibang tao. Ang pagiging sugo ay nangangahulugang tayo ay instrumento ng Diyos. Tagapamagitan sa pagitan ng Kanya at ng sangkatauhan. Sa pamagitan natin, ang iba ay maaaring mararanasan ang Kanyang awa, kapayapaan, at kabutihan. Bilang mga sugo, tinawag tayong upang maging daluyan ng mensahe ng Diyos sa bawat aspeto ng ating buhay. Hindi lamang sa salita, kundi sa gawa, sa desisyon, at pakikitungo natin sa ating kapwa. Ang bawat aksyon ay nagpapakita ng kabutihan, pagmamahal, at awa ay nagpapahayag na tayo ay kumikilos sa ngalan ni Kristo. Ang pagiging sugo ay nangangahulugan na ang ating buhay ay nagsisilbing patutuo ng kabutihan at kapayapaan ng Diyos sa mundong puno ng kaguluhan at hidwaan. Hindi madaling maging sugo ni Kristo, mga kapatid. Maraming pagkakataon na tayo ay haharap sa pagtanggi, hindi pagkakaunawaan o paninisi mula sa iba. May mga pusong sarado at may mga taong hirap makipagkapwa o makipag-ayos. Maraming beses din na kailangan nating mamuhay ng may integridad at kabanalan sa kabila ng tukso, pangutya o kawalan ng suporta. Ang hamon ay bahagi ng ministeryo. Hinikaya tayo ng Diyos na magpatuloy sa kabutihan, maging tapat sa Kanyang salita, at maglingkod ng may pagmamahal kahit mahirap o nakakapagod. Bilang mga sugo ni Kristo, mga kapatid, may malaki tayong responsibilidad. Ang hikayatin ang iba na makipagkasundo sa Diyos. Hindi tayo kumikilos sa sarili nating kapakinabangan, kundi sa kalooban ng Diyos. Ang ministeryo na ito ay nangangailangan ng pagpapatawad, pag-unawa, at pagmalasakit sa bawat tao, kahit sa mga nakasakit sa atin o sa mga mahirap mahalin. Sa bawat salita, sa bawat gawa o desisyon, tayo ay dapat magpakita ng liwanag at pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Ang isang ordinaryong tao, mga kapatid, ay maaaring tumulong o magsabi ng mabuti. Ngunit ang sugo ni Kristo
ay kumikilos sa kapangyarihan at patnubay ng Diyos. Hindi ito nakabatay sa sariling lakas, hindi ito nakabatay sa sariling karunungan o kakayahan. Sa halip, ito ay bunga ng pagkakaisa natin sa Diyos sa pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Ang bawat aksyon ng sugo ay nagiging daan upang ang buhay ng iba ay maipakita ang kabutihan ng Diyos at maranasan ang Kanyang biyaya. Ang pagiging sugo ay hindi limitado sa simbahan, mga kapatid. Hindi ito limitado sa simbahan o sa formal na ministeryo. Ito ay isinasabuhay sa bawat araw. Sa tahanan, sa trabaho, sa komunidad, at relasyon sa ating kapwa. Ang simpleng pagtulong sa kapwa, pagbibigay ng salita ng pag-asa, pagpapatawad, at pag-aalagad sa mahihirap o nangangailangan ay bahagi ng ating ministeryo. Sa bawat araw, may pagkakataon tayong ipakita sa mundo ang kabutihan ni Kristo at maging daluyan ng Kanyang kapayapaan. Ang pahayag na tayo ay mga sugo ni Kristo ay paanyaya at hamon. Paanyaya na mamuhay bilang mensahero sa Kanyang awa at pagmamahal. At hamon na maging tapat, matatag, at mapagmahal sa ministeryo na ipinagkatiwala sa atin. Tayo ay tinawag hindi lamang upang tumanggap ng biyaya, kundi upang ibahagi ito sa mundong nangangailangan ng kapayapaan, katarungan, at pag-ibig. Sa bawat salita at gawa, tayo ay nagiging daluyan ng liwanag at pag-asa, tunay na mga sugo ni Kristo. Bilang mga sugo, mga kapatid, bilang mga sugo ni Kristo, may malaki tayong responsibilidad. Ang hikayatin ang iba na makipagkasundo sa Diyos. Hindi tayo kumikilos sa sarili nating kapakinabangan, kundi sa kalooban ng Diyos. Ang ministeryo na ito ay nangangailangan ng pagpapatawad, pag-unawa, at pagmamalasakit sa bawat tao. Kahit sa mga nakasakit sa atin o sa mga mahirap mahalin, sa bawat salita, gawa at desisyon, tayo ay dapat magpakita ng liwanag at pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Ang pagiging sugo ay hindi limitado sa simbahan o formal na ministeryo. Hindi laging madali, ang pagiging sugo ni Kristo. May mga pagkakataon na hindi naintindihan o tinatanggihan ang mensaheng ipinapahayag natin. Maraming pusong sarado, hidwaan at pag-aalinlangan ang nakapaligid sa ating mundo. Kaya ang ministeryo ay hamon. Hinihikaya tayo na maging matatag sa pananampalataya, magpatuloy sa kabutihan kahit may pagtanggi at mamuhay ng may integridad at pagmamahal. Ang pagiging sugo ni Kristo ay isang pinakamahalagang katungkulan ng bawat mananampalataya. Ayon sa 2 Korinto 5:20, tayo ay tinawag,
tayo ay tinawag upang maging mga mensahero ng Diyos, tagapagdala ng kanyang pagkakasundo at instrumento ng kanyang pagmamahal. Ngunit kasabay ng karangalang ito ay ang malalim na hamon ng ministeryo at ang pagiging tapat at matatag sa kabila ng kahirapan, pagtanggi at mga pagsubok. Bilang sugo, mga kapatid, tayo ay may responsibilidad na ipahayag ang salita ng Diyos at mamuhay ng naaayon sa kanyang kalooban. Hindi ito simpleng tungkulin, mga kapatid. Ito ay isang pangako na dapat nating tuparin araw-araw. Ang ating mga salita at gawa ay sumasalamin sa ministeryo ng Diyos. Kaya naman, bawat aksyon natin, kahit sa maliit na bagay, ay may bigat at epekto. No? May bigat at epekto. Ang hamon dito, mga kapatid, ay ang laging maging halimbawa ng kabanalan at integridad kahit na hindi nakikita o pinapansin ng iba. Hindi madali ang ministeryo ng pagiging sugo ni Kristo, tagapagdala ng salita ng Panginoon. May mga pagkakataon na ang ating pagmamahal ay hindi nasusuklian. Ang kabutihan ay tinatanggihan at ang pusong nais nating maabot ay sarado sa salita at sa gawa. May mga pagkakataon na ang ating paniniwala ay sinusubok at may mga araw na tila walang bunga ang ating sakripisyo. Ngunit ang hamon ay isang paalala. Ang ministeryo ay hindi tungkol sa agarang resulta, kundi sa katapatan ng Diyos at sa paglilingkod sa Kanya. Sa bawat hakbang, sa bawat pagsisikap, at may kabuluhan ang Kanyang plano. Isa sa pinakamalaking hamon, mga kapatid, ang pagiging sugo o tagapagdala ng salita ng Diyos ay ang magpatawad at magmahal sa mga taong mahirap mahalin. Ang ministeryo ay humihingi ng pusong bukas, handang tanggapin ang pagkukulang ng iba at magpakita ng awa kahit sa mga nakasakit sa atin. Sa ganitong paraan, mga kapatid, nasusubok ang ating pananampalataya at ang ating pagtitiwala sa Diyos. Ang hamon na ito ay nagtuturo sa atin ng kababaang loob, pagtitiis, at tunay na pagmamahal na hindi lamang nakabatay sa emosyon, kundi sa prinsipyo ni Kristo Jesus. Bilang sugo, mga kapatid, hindi tayo kumikilo sa sariling kakayahan o karunungan. Ang ating ministeryo ay nakasalalay sa patnubay at biyaya ng Diyos. Sa bawat pagkakataon na nahihirapan tayong maglingkod o nakikita nating hindi nakikinig o tumatanggap ang iba, hinihikaya tayo ng hamon na ito na magtiwala sa Diyos at sa Kanyang plano. Ang ating katapatan at pananampalataya kay Kristo at sa Kanyang plano. Ang ating katapatan at pananampalataya ay magiging daan upang maipahayag ang Kanyang salita sa kabila ng lahat ng balakid. Bagamat puno ng hamon, ang ministeryo ng pagiging tagasunod ni Kristo ay isang dakilang biyaya. Sa bawat salita ng pagpapatawad, sa bawat gawa ng kabutihan,
At sa bawat pusong nababago, naranasan natin ang kagalakan at kapayapaan ng Diyos. Ang hamon ay nagtuturo sa atin na tayo'y lumago sa pananampalataya, kabutihan at pagkatao. Sa bawat hakbang, tayo ay nagiging mas malapit sa Diyos at natututo tayong maging daluyan ng kanyang liwanag sa mundong madalas ay madilim at puno ng hidwaan. Ang pagiging sugo ni Kristo ay may kasamang hamon, mga kapatid. May kasamang hamon yan. Ngunit sa bawat hamon ay may kaakibat na biyaya. Ang hamon ay humuhubog sa atin upang maging tapat, mapagpakumbaba, at matatag sa ministeryo ng Diyos. Ang biyaya naman ay nagbibigay lakas at pag-asa upang magpatuloy sa paglilingkod at pagmamahal. Tayo ay tinawag hindi lamang upang tanggapin ang pagkakasundo, kundi upang ipamahagi ito at sa bawat hakbang ng pagiging sugo, tayo ay nagiging instrumento ng Diyos sa pagdadala ng liwanag, kapayapaan at pag-ibig sa mundong nangangailangan nito. Ang pangunahing tungkulin ng mga sugo ay ang hikayatin ang lahat na makipagkasundo sa Diyos. Ang pagkakasundo ay hindi lamang biyaya para sa sarili, kundi isang mensahe na dapat ipamahagi sa iba. Ito ay nagmumula sa pag-ibig at awa ni Kristo na handang patawarin ang lahat ng kasalanan. Kapag isinabuhay natin ang mensaheng ito, mga kapatid, ang ating buhay ay nagiging patunay ng kabutihan at kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Bilang mga tagasunod ni Kristo, mga kapatid, tinawag tayong maging daluyan ng kanyang pagkakasundo. Ibig sabihin, sa bawat salita, sa bawat gawa at desisyon, dapat nating ipakita ang awa, kapatawaran at pagmamahal ng Diyos sa ibang tao. Ang simpleng pagpapatawad, mga kapatid, pagtulong sa nangangailangan, at pakikipag-ayos sa nagkakahiwalay ay paraan upang maipahayag natin ang mensahe ng pagkakasundo. Sa ganitong paraan, ang ating buhay ay nagiging patutuo ng kanyang kapayapaan at kabutihan sa mundong puno ng hidwaan. Bilang mga sugo ni Kristo, mga kapatid, mayroon tayong responsibilidad at kapangyarihan na magdala ng pagbabago. Pagdala ng pagbabago. Tayo ay pinagkatiwalaan upang maging instrumento ng kanyang awa, pagmamahal, at pagkakasundo. Ang kapangyarihan nito ay nagmumula sa Diyos, hindi sa ating sariling lakas. Kaya sa bawat salita at gawa na nagpapakita ng kabutihan at kapayapaan ay may kakayahang magbago ng buhay ng iba. Sa ating ministeryo, may tungkulin tayong mamuhay ng may integridad, magpatawad at maglingkod sa kapwa, sapagkat sa ganitong paraan, ang liwanag at biyaya ng Diyos ay nailalantad sa mundo. Ang ministeryo ng pagiging sugo ay hindi lamang para sa simbahan o
pagtuturo ng salita ng Diyos. Ito ay isinasabuhay sa bawat araw, sa tahanan, sa komunidad, sa trabaho, at sa relasyon sa kapwa. Sa bawat pagkakataon, mga kapatid, na pinipili natin ang kabutihan kaysa kasamaan, kapayapaan kaysa hidwaan, ang pagmamahal kaysa galit, ipinapahayag natin ang ministeryo ni Kristo. Sa ganitong paraan, tayo ay nagiging liwanag sa mundong madalas ay natatakot, nagkakawatak, at naghihirap. Ang pananampalataya ay hindi lamang sa salita o panalangin, kundi sa bawat araw na pamumuhay. Ang pagsasabuhay sa araw-araw ay nangangahulugang ipakita ang kabutihan, pagmamahal, at kapayapaan sa halos ng kilos, salita at desisyon. Sa simpleng pagtulong sa kapwa, pagpapatawad at sa nakasakit, at pagiging mabuting halimbawa, tayo ay nagiging instrumento ng Diyos at ang ating buhay ay nagiging patutuo ng kanyang liwanag at biyaya sa mundong nangangailangan nito. Ito ngayon ang hamon sa atin, mga kapatid. No? Ang pangalawang Korinto 5:20 ay paalala at hamon na tayo ay tinawag na maging sugo ni Kristo, tagapagdala ng mensahe ng pagkakasundo. Hinihikaya tayo na maging aktibong daluyan ng kanyang awa at pagmamahal. Ipakita ang kabutihan, kapayapaan at pag-ibig sa bawat salita at gawa. Ang ating buhay bilang mga sugo ay dapat magbigay liwanag at pag-asa sa mundong nangangailangan ng kanyang kapayapaan at biyaya. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, kami po ay lumalapit sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat. Salamat po, Panginoon, sa bawat biyaya, sa bawat pagsubok, at sa bawat aral na iyong ibinigay. Salamat sa buhay. Salamat sa kalusugan, sa pamilya, sa mga kaibigan, at sa mga pagkakataong nagpatibay sa aming pananampalataya. Salamat din po sa iyong walang hanggang pag-ibig na hindi nagbabago sa kabila ng aming pagkukulang at kasalanan. Sa bawat hakbang namin, salamat sa paggabay at sa pagprotekta sa amin mula sa mga panganib. Salamat po sa mga panalo at sa mga pagkatalo, sapagkat lahat ng ito ay nagturo sa amin ng kababaang loob at pagtitiwala sa iyo. Panginoong Hesus, naway patuloy mo kaming gabayan sa paggawa ng mabuti, sa paglilingkod sa kapwa, at sa pagpapalaganap ng iyong pag-ibig. Tulungan mo po kaming maging instrumento ng kapayapaan, pagkakaisa, at pag-asa sa mundong puno ng hamon. Salamat po, Panginoon, sapagkat alam namin sa iyo nagmumula ang lahat ng biyaya. Patuloy mo kaming samahan, gabayan at bigyan ng lakas at karunungan sa bawat araw ng aming mga buhay. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat ng nakikinig at isinabuhay ang iyong mga salita. Ingatan mo po sila, ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Maraming salamat po. Amen at amen.